Yeah. I think we're streaming live na, mga sisis. Hello! Hi! Hello! Hi! We're live! Ay, wait lang tayo. Pakit lang tayo ng mga isang Ilang million ba ang kailangan natin? Kahit mga, mga 2 million. 2 million viewers na. In the Ang meantime, ganda naman ninyo. Sobrang mga Nagmana kami sa'yo, Yes. may I kindly ask ating mga beautiful participants to share na lang muna po ang ating go live para marami tayong ma-reach. Okay. Thank you. Habang nag-aantay po tayo ng ating mga viewers. Yan. Share nyo po sa business page nyo, sa personal page, dun sa kapitbahay natin Marites para malaman nila kung ano yung pag-uusapan natin dahil I'm sure marami may inspire dahil ang ating topic for today ay patungkol sa mga katulad po natin mga OFWs. So yan. Sis Yuli, saan ka sa Yuli Kayabyab o Rubio ba? Yuli Kayabyab. I can see it again na naka-live ka. Hindi ko rin makita. Maybe naka-private ulit? Oh, wait. Hanapin ko din sa magandang hapon po ng linggo. Kami po naghahanap. Please check kung public na. Sa akin, hindi lagi na-pop up. Wala akong nakikita Yes, post. live. Thank you, Yeah. sis. Yes, i-copy ko to sa ating mga Okay. Kunin ko yung link. Thank you. Sorry, kala ko na ano ko na kanina. Ba't hindi ko siya makita? Ako din. Hindi Ay, ko i-send ko sa natin. Hindi ko siya makita. Ay, hindi ko kasi. Mamaya na lang i-ano ko, sis. Share ko mamaya sa ano ko. Or Hindi, dito i-send ko sa Pwede sa ba ating mamaya mga na lang? Pwede naman, pero Sige ayan, nga. pwede, para mas marami din. Ayan yung link. Yan. Pwede nating i-share sa ating Chat tawag room. dito. Sa ating tawag dito. Ayan, i-share ko na ngayon na magandang hapon po sa 3 million viewers. Yung viewers na Good po. as usual, may mga technical problems po tayo, pero kayang-kaya may tatawid natin na maayos. Salamat din po sa mga nag-share na ngayon. Wait, na natin kung may mga comment na. Yan! Hello everyone! Good afternoon. Makikita niyo po may mga kasama ko today and mamaya unti-unti niyo po makikilala sila and yung mga stories po nila. And introduce ko po muna yung sarili ko. Hello, I'm Yuli Rubio. Isa po akong OFW from Milan, Italy. And nagtatrabaho po ako dito for more than 22 years now. And we are planning to retire 5 years from now sa tulong po ng aming digital business. At malalaman niyo po yan kung bakit ganito ako ka-confident. Sa tulong na rin po ng mga stories na maririnig nyo mamaya. So, yon. Ang purpose po ng aming Go Live today is para po makatulong, maka-inspire po sa mga OFW kung bakit kailangan nilang maghanap at mag-start ng panibagong business or mag-add ng panibagong business. At kung sa mga nag-o-observe po sa amin at naghihintay ng sign kung kailangan na nilang i-start at silipin ang business na to, I hope makatulong po kami na makapag-decide sa inyo na silipin nyo man lang po itong negosyo namin. So bago po tayo mag-start, kilalanin po muna natin isa-isa ang ating mga nagagandahang mga participants. Starting with Sis Helen. Hi, Sis! Hello! Magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Helen Eugenio, tubong Occidental Mindoro, Philippines. Yun lang po. Thank you, Sis! Kami po ni Sis Helen, first time po namin mag-chat ng face-to-face. Kahit na nagkakausap kami, pero first time namin So, yan. Next is Sis Brenda Sheda from Germany. Hi, Sis. Please introduce yourself. So,
Good morning, good evening, good afternoon sa lahat na nanonood ngayon. Welcome to our live. First of all, I would like to thank you to our very beautiful host for today, Miss Yuli Kayabyab. Thank you, sis, for having me here. Our energetic host, yan palagi yung may power talaga. So, my name is Brenda Empuerto Shaida. Currently, naninirahan dito sa Germany and originally from Davao del Sur, Philippines. Bisaya ko. Sa mga nagtanaw diha karon nga mga Bisaya, sa mga nag-review, sa mag-replay sa among live, maayong gabi kaninyong tanan. Hope nga okay ang inyong pamilya and God bless. I am the single mother of 2 boys. Nagtatrabaho po ako ng 8 to 10 hours dito sa kumpanya, isa sa kumpanya dito sa Germany as a quality controller. So, that's it from me. Okay. Back to you, Ulysses. Thank you, Sis Brenda. Thank you. First timer din po namin mag-meet face-to-face. So, I'm so happy today. Ang next po natin papakilala is Sis Sophie from Ireland. Hi, Sis! Hello, everyone! Good afternoon from Dublin, Ireland. Good evening, good afternoon, good morning. Saan man kayo sa mundo, saang parte ng mundo kayo naroroon. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Ako po si Sophie. I'm a single mom of 2 lovely children na 23 and 16. Not so small. Medyo malaki na sila. So, but baby ko pa rin sila at sila ang number 1 na iniisip ko sa araw-araw. Ganon talaga tayong mga magulang eh. Kung ang mag-asawa ay iniisip ang kanilang mga anak, how much more yung nag-iisa ka lang? So, mas double pa siguro or triple or 1,000-fold yung worry ng single mom para sa kanyang mga anak. So anyway, I'm a nurse by profession. I have been in the nursing for 15 years. Nag-work din ako ng Saudi Arabia. Malayo sa pamilya. Tiniis ko yon para sa kanila, syempre. And finally, nandito na kami sa Ireland since 2018. Nadala ko sila dito. 2017 ako nakarating dito. And nakuha ko sila kaagad. So, happy. But I'm now a proud digital business owner and I don't work in the hospital anymore. And I'm pursuing my dream. My dream para sa sarili, para sa anak, para sa aking mga pamilya sa Pilipinas, at marami pang iba. So, masaya and I'm so thankful for all the blessings na nandyan. I just would like to tell everybody that keep hoping. Andyan palagi si Lord na naka-guide sa atin. So, go lang tayo, walang susuko. So, that's it from me here in Ireland. Thank you. Thank you, Sophie. Wow! Hindi natin sinasadya to. Actually, hindi natin pinagtugma-tugma. Yung mga guest pala natin ngayon are all single moms. Hindi sinadya, no? Hindi sinadya talaga. So, ang galing. I'm sure maraming may inspire na mga single moms dyan pag narinig po yung mga stories nyo later. And I'm so grateful dahil alam ko po, especially yung dalawa po, si Sis Helen and si Sis Brenda, hindi sila sanay sa Go Live. So, they went out of their comfort zone. They faced their fears para lang po makapagbigay ng inspirasyon at ma-share sa kanila yung storya ng buhay nila as OFW. So, thank you. Super appreciate ko po talaga. And of course, ang ating super supportive coach with a heart. Alam ko, napaka-secret sa kanya ng Sunday kasi family day to. Pero exemption talaga. Wala siya talaga siya excuse. Once na sinabi mo, go live kahit Sunday yan, go pa rin sa kanya. So, Sis Janet, grateful today dahil sinamahan mo kami for our go live. Sis Janet. Thank you so much. Buenas tardes from Madrid. Thank you. And yeah, thank you so much sa Hola. inyong lahat. Yeah, Sis Yuli. Except sa host at sa akin nga pala, no?
mga single mom ito. So, saludo talaga ako sa inyo. Saludo, saludo, saludo. Kami na may mga asawa, napakahirap para sa amin na maging magulang. Tapos kayo lahat ang gumagawa. So, sobra yung respeto ko at sobra yung paghanga ko. Marami pa akong mga kaibigan ng mga single mommies and sobrang strong ninyo. Talagang deserve ninyo yung papuri talaga mula sa amin. Mula sa mundo actually, 'di ba? So, yeah. And alam ko na kung bakit kayo nandito ngayon sa digital business, ang pinakamalaking why ninyo is because of your children. And thank you so much. Thank you so much na nandito kayo para mag-share ng inyong story kung paano yung hope ninyo dito sa business na to at kung paano unti-unti ninyong nakakamit yung inyong mga hangarin sa buhay. So, ako po ay nanay ng 3 mga bata, at ako po ay naninirahan dito sa Madrid since 2006. So, ilang taon na yun? 17 years na. And mahigit 3 taon na po ako sa digital business. Dapat mahigit 7 taon na ako sa digital business kung dapat nag-took action agad ako. And that's my regret. That's my regret talaga. Sana noon pa. Pero di ba lagi namang may perfect timing si Lord. So, yeah, that's it from me. Thank you so much, Sisi. Thank you, Sis Janet. So, bago tayo mag-proceed sa ating interview, parang hindi naman go live, parang question and answer portion ng beauty pageant itong mangyayari sa atin. Interview? Pageant. Mag-ano lang tayo, magbigay pugay sa ating mga viewers. Sis Cheng Derendorf of Germany. Hi, Sis Cheng. Thanks for watching and thanks for sharing po. Sis Nelda Milaner of UK. Hi, sis. Thanks for watching. And sis Vanji Kramers of Netherlands, kung hindi ako nagkakamali. Sis Maria from New Jersey. Salamat po sa ating mga viewers. Please do share po itong live dahil yung simple gesture nyo na po ng pag-share. Mali nyo merong kayong loved ones, mga kamag-anak na kailangan itong negosyo na to at mapanood nila. Yung simple gesture nyo po na yun, baka maging big help po sa maraming tao. So, thank you po sa mga mag-share. So, let's proceed sa ating interview. Ready na po. Nakaka-nervous. Speaking of beauty pageant, hello, meron tayong beauty queen dito. Title holder dito. Dito tayo nga ng konti at FYI po, si Sis Sophie is a title holder po yan sa beauty pageant. Totoo nga pala. So, ayan. Start na po tayo with our first question. My first question po goes to Sis Helen Nueño kasi since hindi ko pa po siya kilala personally, gusto ko pong malaman ang kanyang story. So, Sis Helen, yung question po sa iyo, what was the hardest moment of your life being an OFW? before I answer your question, Sister Yuli, I would like to give some story from my side. Dito ako sa Madrid. Dati akong taga Madrid. Dati kaming magkasama ni Janet, pero hindi kami magkakilala noon pa. Dito na lang kami nagkakilala, pero malayo na ako sa kanya. Nasa Zamora na ako. Ano lang naman, mga 3 oras ang biyahe papuntang Madrid. Ngayon, yung katanungan mong number 1 para sa akin, ang hirap, maraming hirap mula sa umpisa. Pagdating ko dito sa Espanya, talagang nahirapan akong aralin yung salita nila dito dahil hindi naman ako nag-aral ng Spanish sa Pilipinas. Pati gawaing bahay, hindi rin ako dahil may iniwan din akong trabaho. Office, data encoder ako dati sa Pilipinas. Ngayon, pagdating ko dito talagang para akong nasa ibang planeta. Yung pakiramdam ko. First time kong sumakay ng eroplano. Tapos, nung andito na ako,
nadala ko din naman lahat ng pamilya ko kahit na ang hirap ba yung napagdaanan mo. Nadala ko dito ang mga anak ko. Ang masakit nga lang, nadala mo nga sila dito, naghiwa-hiwalay din ulit kami. Yun yung pinakamahirap na napagdaanan ko bilang OFW. Kasi OFW ka na. Sabi nila, pag OFW ka, lahat pwede mo nang gawin. Pero hindi pala. Ang hirap pala. Sa pamilya, magagawa mo pero para sa sarili mo, hindi na. Sila na lang ang iisipin mo. Ganun talaga ang pagiging OFW. Then, meron pang story na pinaka mahirap kong pinagdaanan dito. Yung mamatayan ka ng 2 mahal sa buhay na magkasunod. Yung tatay ko first, nawala siya ng month ng August. Then, sumunod naman yung brother ko. Which is, ang sakit sa kalooban na hindi mo magawang umuwi para sa kuya mo dahil naubos na ang savings mo para sa tatay mo. Hindi lang din naman siyempre sila yung pinaglalaanan ko, may mga anak din naman ako. Pero yung bang gusto mong umuwi pero hindi mo magawa. Sabi nila pag OFW ka, pag mga financial problem, madali mong solusyonan. Pero hindi pala. Hindi pala ganun kadali. Tapos, yung pagtatrabaho na kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho. Dito kasi sa abroad, hangga't hindi ka nakaratay sa ospital, Yan, sis. hindi excuse yung masakit ka sa katawan. Hindi Totoo. excuse, kailangan mo pumasok. Dahil nakakahiya sa boss mo, nakakahiya sa mga katrabaho mo, at saka alam mong yung gawain mo, walang gagawa, kundi ikaw lang din ang gagawa. Hanggang sa makustumbre ko na kahit may masakit ako sa katawan, go pa rin, pasok. Dito ko yata na-achieve yung ano ba yun, yung performance na walang absent? Wala akong absent mula nung nag-umpisa ako dito. Perfect attendance. Sa Pilipinas, nag-work din naman ako doon ng 11 years. Pero doon hindi ko ma-achieve yung dahil maliliit pa yung mga anak ko noon eh. Hindi ko ma-achieve yung perfect attendance sa isang buwan. Lagi akong may sick leave kasi napagod ka ng Saturday, Sunday para sa kanila. Ako kasi dati, nagtatrabaho ako sa Manila, tapos ang mga anak ko nasa Pampanga, weekly ako umuuwi. Although, hindi ako masyadong nahirapan yung pagpunta ko dito sa abroad, hindi ako nahirapan na malayo sa pamilya ko dahil ganun na yung sitwasyon namin doon eh, sa Pilipinas pa lang. Weekly lang kaming nagkikita. Dahil sa Manila, pag nagbiyahe ka ng araw-araw, wala, mamamatay ang katawan mo. Yun yung kaya hindi ako nahirapan na humiwalay sa kanila dahil doon pa lang, hiwalay na talaga kami. Pero parang yun yung tinadhana sa akin ni Lord eh. Mapag-isa ba? Kagaya ngayon, malayo din sila. Pero ang kagandahan lang ngayon, meron ng internet, anytime pwede mo silang kausapin, pwede kayong mag-banding ka, video lang. Yun yung mga nawawala yata yung signal ko. Yeah, you're still there. Okay lang ba, sis? Okay pa.
So, yung sinabi mong perfect attendance is by choice Yun, yun? Or okay na. pwersahan ka kasi hindi ka pwedeng mag-absent dahil wala kang ibang choice. Oo. Parang ganun. Kasi talagang hindi kahit na may sakit ako o nung nagtrabaho ako sa bahay, nagkaroon ako ng infection sa ihi. Pinapunta lang ako ng amo ko sa ospital. Tapos chinek ako, binigyan ako ng gamot. Pag-uwi ko, trabaho ulit. Kahit wala kang tulog. Kasi hindi ka nakatulog. Hindi ka talagang makatulog kapag nagkaroon ka ng infection sa pag-ihi eh. Kasi dati nung una pa lang ako dito, nakakalimutan kong uminom. Uminom ng tubig. Dahil malamig nga. Dumating ako dito 2004. Bali 18 years na rin naman akong nagtatrabaho dito. Nakakalimutan. Iinom lang ako ng tubig pagkakain ako. Actually, maraming ganyan, hindi lang Sa sobrang lamig, hindi ko na nararamdaman. Oo. Marami din. Tapos, dinala lang ako ng amo ko sa pati pagkain, ang hirap mag-adjust dahil siyempre yung kain natin doon, tsaka yung kain dito ng oras, iba. Kahit gutom na gutom ka na, hindi ka makakain. At saka nung nag-umpisa talaga ako dito, talagang 1 month straight, parang wala akong tulog. Yun yung mahirap, pero nalagpasan ko rin naman. Hanggang ngayon, may pa rin naman ako ng naging trabaho. Ngayon, yung work ko ngayon, business din siya, pero mga pagkain. Yung trabaho ko ngayon, nagpipicking kami. Ang mahirap lang, hindi mo maiwasan yung magbuhat ka ng mabibigat kasi marami kaming mga drinks na inilalagay sa box, papadala. Ganun yung kind of work pero ito yung pinakamagaan na work na experience ko dito sa abroad. Kaya sabi ko, pwede ko nang hanggang sa mag-retire ako. Pero nung makita ko yung business, sabi ko, ay, baka nga pwedeng hindi ko na abutin yung... Oo. Nabigyan ako ng pag-asa. Lagi kong binibilang, ilang taon pa ba yung bubunuin ko dito. Ilang taon pa ba akong magbubuhat ng ganito kabibigat? Mga ganong ba. Kasi talagang hindi mo naman pwedeng makisuyo ka lagi dun sa mga lalaking kasama mo para buhatin yung mabigat na kahon. Kasi yung pinakamabigat na kahon na inaano namin, 24 kilos. Titimbang Oo, ganun kahirap. Hindi naman siya mahirap para sa akin. Kaya naman, kaya. Ang hindi lang kaya yung mga nerves. Kasi mararamdaman mo paggabi. Masakit na yung mga ganito. Siyempre. Hindi mo pwedeng gawin yan kasi it's forever eh. So, yung parang pinakwento mo, ang hardest moments, ang dami mga hardest moments, hindi lang isa, di ba? Una-una yung namatayan na, I'm sorry for your loss, dahil kapatid mo, and wala kang nagawa, hindi ka nakauwi dahil hindi ka financially ready. Ang daming makaka-relate. Yung iba, imbis na iuwi, parang gusto na lang, ipadala na lang yung pera. Para hindi na, para makatulong yun kung sino man yung nawala. Ako nun, pagdating sa kuya ko, kahit magpadala ako ng pera nun, by that time, umalis ako sa trabaho dahil sa pagod. Nag-resign ako sa trabaho. Sabay-sabay nga. Tapos, personal problem. Bumuo sa akin. Nagkaroon na nga yata ako ng depression that time. Pero pinipilit kong maging okay. Dahil kahit sabi ko, kung wala agad ako, yung anak ko. So yung hardest moments mo talaga sis, marami talaga makaka-relate dyan, I'm sure. And parang yun yung wala tayong freedom. Kahit sabihin mong nagtatrabaho ka, wala kang freedom of choice. Kahit ayaw mo yung trabaho mo, kailangan mong gawin kasi wala kang choice. Kung hindi, mawawala ka ng trabaho.
'di ba? Mawawalan ka So, ng trabaho. Dito, pag nandito ka, takot kang mawalan ng trabaho. Dahil isang araw ka lang na walang trabaho, paano mo iisiping pambabayad mo dito? Alam niyo naman din ang cost of living maraming dito mga sa OFWs ang makaka-relate talaga mm, diyan. So, yun yung mga hardest moments natin bilang mga OFW. And I think kaya mo, yung sinabi mong nakita mo tong business natin, digital business, na nagbigay ulit sa'yo ng parang panibagong pag-asa. yes, Di ba? totoo 'yan. Mhm. So, Hmm. yun. Thank you, Sis Helen, for sharing that beautiful story. Mamaya may mga pop-up questions. Thank you, Sis Helen. And I'm sure maraming mga OFW yung nakarelate doon kasi totoong ano yun, nangyayari talaga sa karamihan ng mga OFW. So, thank you for sharing that. And yung ating second question naman po is para kay Miss Sophie. Si Sophie po is a professional nurse, tama? Kung di po ako nagkakamali, in Ireland. And ang tanong ko sa kanya, bakit yung mga professional persons na kagaya niya is nagbe-venture pa rin dito sa digital business? Alam naman natin na di hamak na mas mataas po ang sahod ng mga professionals. Hindi katulad ng mga domestic helpers, mga babysitter, mga barista. Mas mataas po ang sahod ng mga nurses, mga doctors. Bakit sa tingin mo si Sophie, nagve-venture pa rin ang karamihang professional persons dito sa business natin? Actually, bilang nurse sa abroad, parang maganda pakinggan pag nasa Pinas ka. Ay, ang anak ni nasa ganyan, nurse. Daming pera niyan. Akala lang nila yon. Kasi, hindi ganun-ganun lang. Hindi namin pinupulot ang pera dito sa abroad. Mahirap maging OFW. May sarili ring hirap ang OFW na nurse. So dito sa business natin, maraming mga professionals, may mga engineers, doctors, kung ano-ano pang mga professions diyan. Pero they are into this business. Bakit? I think I can summarize the reason why in one word, and that is freedom. So, dyan sa freedom na yan, nakapaloob dyan ang financial freedom, ang time freedom, and freedom to dream. Kapag professional ka, you work for somebody else. Ang sahod mo, fix yan. Sabi nga nila, secured na yan kasi meron niyang kinikita kada kinsinas or katapusan. True, mayroon. Para saan napupunta? Napupunta sa renta, napupunta sa mga bills, panggastos sa pamilya, etc. Paano yung kapag may dumating na emergencies? So karamihan sa mga nurses, I will just speak about nurses kasi nurse ako. So, karamihan sa mga nurses, kumukuha ng extra shifts. Nagpapalista agad para sa night shifts kasi mas malaki ang kita sa night shift. Pero anong epekto nun sa pamilya? Less ang time mo to be with your children. Hindi mo sila nakikita, hindi mo sila nag-guide sa mga assignments nila. So basically, nandoon ka sa trabaho, sa ospital, to earn money para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Pero yung physical presence, yung emotional requirement na kailangan ng mga bata from their parents, hindi na nabibigyang pansin. Kasi nga, ang focus is how to survive. So karamihan sa mga professional, nasa survival stage lang sila. So hanggang kailan nandyan tayo sa survival stage? We are not here in this world to work just to pay the bills. Di ba maganda pakinggan na we work, we are able to pay for all the expenses, pero we still have extra money para sa bakasyon, para makapag-relax naman, para makapag-recharge. At saka ang matindi pa yung mga emergency sa Pilipinas.
Kagaya nung sinabi ni Sis Helen, oo, nangyari din sa akin yan na kasi nga sa Saudi, tag-isang kontrata lang ako. Pagkatapos umuwi ako kasi naghahanap ng greener pasture na hindi naman nangyayari. Hindi ako sinwerte agad, so I had to go back. So yung months na inistay ko sa Pilipinas, back to zero ako. Nung nakabalik ako ng Saudi, mga one week pa lang ako sa Saudi, na ospital ang tatay namin. Wala akong maibigay. Gusto kong tumulong pero wala kasi yung pang placement fee ko nga inutang ko pa. So masakit para sa akin na ay yung mga time na yun na talagang wala akong maihugot para itulong sa pamilya. So yun, isa yun sa mga limitations kapag empleyado ka. Hindi mo limited ang income mo. Hanggang doon ka lang. Kung gusto mo naman ng extra income, sa katawan mo ang bububugin mo. Tapos magkakasakit ka, hindi ka makapagtrabaho. Eh di parang wala lang din nangyari sa income na receive mo dahil nag-overtime ka. Ngayon na hindi ka makatrabaho, wala kang sahod, so wala. So yun, isa yun sa mga sa tingin ko, a lot of professionals na nandito sa business also have that same reason bakit sila nag-start ng kanilang sariling digital business. Aside from that, yung sinabi ko nga, yung time freedom, kasi as a nurse nga, kailangan, required kami ng ganitong number of hours in a week na i-duty namin. Kapag hindi namin yan matrabahuan, so mahuhulog yan siyang annual leave, bawas sa annual leave mo. Or kung nagkasakit ka, bawas sa sick leave mo. So, magbabakasyon ka, kailangan mo pa magpaalam. Kasi ganito, ganyan. Kulang sa staffing, ganyan. So, wala kang freedom to do what you want. Kasi nga, you are working for somebody. So, hawak nila ang oras mo. And then, yung third one na sinasabi ko, yung freedom to dream. Marami akong kasama sa trabaho sa Saudi na sinasabi nila na hindi na ako mangharap magpa-US or kung magsaan pa dyan. Kasi hindi ko kaya ang English exam. Ganon, parang nilimitahan na nila yung sarili nila na hanggang dito lang ako. Magtsatsaga na lang ako dito sa Saudi kasi hindi ko kaya yung English exam. Dito na lang ako hanggang tumanda ako. So forever silang hiwalay sa pamilya. Kasi hindi na sila makapag-move forward baga. Kung baga, limited na yung pagpangarap nila. Kasi sabi nila, iniisip nila na hanggang dito lang ako. Which is no. We are bound to be the best of whoever we can be. Meron tayong potential. Lahat tayo may potential. Kailangan lang nating i-unlock. So paano natin i-unlock ang potential natin? Magsimula tayo sa believe sa sarili. Kapag nagtiwala lang tayo sa sarili, samahan natin ng dasal, walang imposible. So yung tatlong bagay na yan ang sa tingin ko na nag-push sa mga professionals, hindi lang nurses, mga engineers, marami akong kakilala mga ganyan dito sa community natin na nandito sa business dahil alam nila na kayang-kayang gawin dito sa business na to ang pangarap nila sa buhay na imposible nilang magawa kung nandyan lang sila sa kanilang employment. So, ibig sabihin, in this business, limitless ang potential. Nasa sayo kung hanggang kailan mo gustong gawin at kung anong goal mo, nasa sayo yan. Kumbaga, ikaw ang boss ng business na to. Kung ano ang magiging resulta ng business na to, depende yan sa kung ano yung effort na ilalagay mo. So, yun lang siguro ang ma-share ko about. Thank you, Sophie. Ang maganda talaga nung gusto ko yung word na freedom. Kasi as professional man yan or OFW, parang yun yung pinagkakait sa atin. Yung freedom. Freedom to do what we want, what we really want to do in life. Tapos nung first time ko nakita ito kasi sis, parang naging skeptical ako. Nung napasok ako sa community, nakita ko doon, ang daming mga professionals. How come, sabi ko, itong mga doctors,
engineer, nurses, lawyers, attorneys. Sabi ko, nandito sa ano na to, hindi pwedeng scam. Kasi hindi nila i-risk yung reputation nila as professional, yung name nila as professional, kung hindi talaga nagwo-work itong business na to. And bakit pa sila magbe-venture sa business na to? Kung alam naman natin na libo-libo na yung kinikita nila, di ba? So, what more yung puringgit na kinikita natin as OFW, di ba? Parang, susi pa ba ako? Yung mga doctors nga nagbe-venture sa business na to eh. Bakit ako hindi na kumpara yung sweldo ko sa kanila? So, nag-ano ako dito sa business na to, nung napasok ako doon sa community, nakita ko, wow, oh my God, sabi ko, this business is something else. This business is really special. So yun, thanks Sis Sophie. Sis Janet, you have any side comment about that? And also kung ano man yung naikwento ni Sis Helen, hindi kita napagsalita kanina. No, well, nasabi mo na rin yung gusto kong sabihin actually, sis. You're doing a great job. You're one of the best hosts, di ba? Yun na, yung talagang, yun, yung kagaya na sinabi mo na tayong maraming makaka-relate. Marami sa atin ang hindi makauwi kahit may nangyayari sa pamilya natin. And nangyari yan, alam nyo, sa pamilya ko, nang magkasunod, 15 days lang ang pagitan last month, na nawalan kami ng kapamilya, di ba? So kahit gustuhin man namin, hindi kaya na lahat kami uuwi para doon. And yun, instead na iuwi namin ang laking pamasahe, ipadala na lang panggasto sa ganito, pambili ng ganito, alam mo yun. So wala talagang financial freedom and time freedom ang karamihan sa ating mga OFW. And ang sakit din para sa ating, ang dami sa atin ang gusto nang umuwi pero hindi magawa dahil hindi maganda yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Kung maganda ba, mag-iibang bansa pa ba tayo, di ba? Tapos ang masakit na uwi naman, minsan yung uuwi ka dahil sa ganong emergency, di ba? Parang pwede bang masaya yung uwi pero hindi. Kasi kailangan mong uwi dahil may gusto mong makita sa huling sandali, di ba? Na parang sana kung meron akong freedom na every year makauwi man lang, which karamihan sa mga OFW hindi nagagawa yan, kailangan pang mag-loan para lang makauwi. Sana na ma-maximize kahit isang buwan na nakakasama sila once a year, di ba? Pero hindi, marami ang hindi nakakagawa niyan. Isa ako sa mga hindi nakakagawa dati. And dun kay Ate Sophie na sinabi, at saka doon kay Sis Helen, connected yung sabi nga ni Sis Helen, hindi siya perfect attendance siya. Hindi sa dahil gusto niyang gawin yon kundi parang wala siyang choice kasi takot siya, baka palitan siya. Kahit professionals, we are replaceable. Alam mo yon? Pag nagkasakit tayo, yung boss natin kakamusta, kumusta ka na? Akala ba natin kinakamusta tayo dahil concerned sila sa atin? No! Dahil kailangan tayo sa trabaho. Diba? Dahil kailangan tayo, yun ang masakit na reality na, kinakamusta ako ni boss, kumusta na daw ako. Ibig sabihin lang nun, kailan ka ba babalik? Kailangan ka namin dito. Ganun yun eh. Diba? Oo. So, totoo lang. Yun lang yung aking side. Totoo yun. So, yun. Yan. Bati muna tayo sa ating mga viewers. Jan Toralba, hello. Thanks for watching. Maria Cruz, Digala Cruz, Bea Agoo, thanks for watching. Ma'am Silabao from Angola, Africa. So, nakarating po tayo sa Africa. So, yan. Let's proceed po sa ating last and final question sa ating Carla Estrada. Backstory lang po. Si Carla, sabi ko na. Si Brenda, matagal na yung nasa loob ng community. Parang nag-o-observe lang siya doon. Until such time na hindi na siya nakatiis. Talagang sinimulan na yung business. So, ang question ko sa kanya is, did you ever regret waiting and not starting early in this business? Sis Brenda. Yes. Talagang big yes. Sa umpisa, talagang lahat naman tayo is very skeptical, di ba? At walang mali doon. Kasi gusto natin yung security ba?
yung secured tayo sa financial, yung whatsoever. Tapos, nag-observe ako dito nag-regret talaga ako but late na akong nag-start this online business. Pero yung may other side na hindi ako nagre-regret na ngayon ko lang na start yung business na ito. Kasi dahil sa community natin. No. Isipin mo kung that time na mag-ano ako na sabi ko, gusto ko nang mag-ano, pero mag-observe lang muna. Almost 1 year akong nag-observe dito sa almost 1 year akong nag-observe dito sa business na ito. Then, pero before that, nakita ko na 3 years before nakita ko to siya na napabalik-balik din dun sa ko. Sabi ko, dito na naman sila. Sabi ko, yung mga ganyan. Hindi, di ba relate match sa inyo na, dito na naman, mga ano na naman ito, yung ganyan. Yung sasabi nila is too good to be true. Diba? Yung sasabi nila is too good to be true. Pero before nila sabihin yung too good to be true, yung business na ito, yung tanong ko is, trinay ba nila? Diba? Trinay ba nila before sila nagsasabi na too good to be true. Tapos regret talaga ako na nag-start, late na ako nag-start kasi nagpadala ako sa curiosity, yung ganon. Nagpadala ako sa takot. Tapos nagpadala ako sa yung feeling ko na ano ba yan? Wala naman akong experience sa online business na yan. At saka hindi din ako marunong sa mga computer na yan. 'Di ba? Relate nating lahat yan. First, tapos takot tayo. Yung nasa atin yung takot tayong magtanong. So yun dito sa community natin is yung second family. Yeah. Na 24/7 mong tatanungin kahit hindi mo may answer talaga. Yung isang business partner mo na natutulog na, yung isa hindi pa, yung mga ganun, may ano ka talaga dito. Tapos ako sa isip ko, what if kung nilabanan ko yung mga takot na yun noon? Yung ko is, siguro, marami na akong na-achieve, marami na akong natulungan. Tapos, yan, nagpaano ako sa takot ko. Nagpadala ako sa takot ko. Tapos ngayon is what if, yung ganun. Pero, salamat sa Panginoon na ginaguide niya ako. Alam kong may purpose yan na hindi man yun agad-agad akong nag-start sa business. Inaano niya ako yung okay Brenda, hindi ka muna mag-start sa business kasi wala ka bang place doon kasi iba yung ilalagay ko dito. So which is, I am very proud, I am very thankful to our coach, Miss Janet. Thank you, sis. Na sa haba-haba ng pasensya mo at inano ko pa yung pasensya mo, habaan mo pa yung pasensya mo sa akin. I love you, sis. Oo. Yeah. Oo, kasi alam mo yan. So, sa business na ito, naiyak ako pero alam ko, kasi yung sis, yung coach natin is, parang, sabi namin na, sister from the other mother, yung ganun ba? Iba yung feeling. Hindi namin yan inanaw ni sis na, coach namin. Ang laki naming respeto namin sa kanya. No. And the other side is, parang pag hindi na live, pag hindi na ka-coaching ko, magano yan, sis na tayo. Yung ganun ba? Ganun. Ganun. Ano yung feeling? Ganun yung feeling na you are in a good hand. Yeah. Diba? Ganun yung feeling. So, nakakataba ng puso. Mm-hmm. Tapos, yung business na ito, binigyan ako ng pag-asa.
Pag-asa para sa pamilya ko, pag-asa na mabago ang buhay ko, hindi man ngayon, hindi man bukas. Dahan-dahan kong inaano ito, dahan-dahan kong I study sa what is business about. Tapos yung self-confidence ko, talagang nag-growth. Talagang sasabi ko, wow, na mas nakikilala ko yung sarili ko when I started this business. Sabi ko nga, I realized that you can shape, you have the power to shape your brightest future ahead. Diba? Yung ganun. Sabi ko, so, sa mga magiging business partner namin, sa mga business partner namin ngayon, ako mismo nagsasabi, baguhan pa lang ako dito. Keep moving. Keep doing. Walang susuko. Kasi pag susuko ka dito, yan yung sabi na, wala na. Loser ka. Pag susuko ka dito. Totoo. Yeah. Kasi hindi naman yung ibig sabihin na nag-start tayo dito sa business, kinabukasan milyonaryo na tayo. Hindi yan. There is no quick money here. Yeah. At totoo kasi yung iba naisip, money yung ganun. Mag-start ako ng business na ito to have money. Yung money nandyan eh. 'Di ba? Yung money is the center. First, nagagawin mo is i-motivate yung sarili mo. First, aralin mo yung business. What is business all about? Aralin mo yung product, aralin mo, tapos motivate yourself. Magdasal ka at manalig ka sa sarili mo. Believe yourself. Guys, if you are not believe yourself, masasabi ko sa'yo, believe the system. Diba? May system tayo na 24/7, tapos may automated tayo na system na maggagabay sa atin. Yung training site natin dito is, 90% yung training side natin dito sa business na ito. Kaya, guys, kung mo lang yung guide, hindi ka talaga mawawala. Okay, may mga tanong kang ganito, ganyan, kasi minsan hindi mo man naintindihan. Ako magtatanong ako palagi kay Coach Janet. Yeah. Tapos may mga tanong kang hindi mo naintindihan, then aralin mo, then i-apply mo, tapos magdasal ka. Hindi yan man yung sabi mo, sabi nila ganito ganyan, mag-start na daw ako sa business, wala namang nangyayari. So mag-quit na lang ako, parang hindi naman dito yung goal natin dito, guys, is a job quitter. Yung goal natin is a job quitter. Yung goal natin dito, tayo ang boss sa sarili natin. Kaya sabi ni Sis Sophie na yung words na freedom, wow. 'Di ba? Parang ang sarap. Katulad ng ngayon sa live ni Sis Coach Janet na gigising ng anong oras, magkakape ng anong oras, walang wow, ang sarap. Pero guys, yan, instead yung mga tao na yun, yung makikita natin doon sa sa business, hindi tayo dapat mainggit. Dapat nating i-motivate ang sarili natin na magiging tayo din katulad nila. Hindi tayo gawin natin silang inspirasyon. Yes. We are human, yes. Tapos masabi na, nagpost si ganyan, naman yan. No! Mo sa sarili mo is, yan? Motivation for you, to inspire you. Na nagsasabi doon na, oy, mag-start ka ng business, take action.
Kasi hindi mo malalaman yung business na to pag hindi mo tinitake ng action. Mm-mm. Hindi mo talaga masasabi mo lang, yung ganito, ganyan. Tapos, pag nag-take ka ng action, do your best. Yeah. I Yeah. agree with that, sis. Yeah, totoo. Tapos, yung self-confidence na na ano dito sa business na to, yung self-confidence na binigay sa akin, sobra. Totoo yan. Nakikita Hindi na mo, ako yung sis. masasabi mo, di minsan na masasabi mo, may nagawa ka, tapos sabi mo, wow, I am proud myself. Yung ganun ba? Yung ganun na, I'm proud myself na ano to na, without any, first, anuhin mo yun na kaya ko to. Tapos pag hindi mo kaya, parang nagdadalawang isip ka pa na, magtatanong ba ako? Ay, hindi na lang siguro, mamaya na lang. Sige, yung mga ganun. Tapos, in one click, na okay yan sa'yo. Tapos, wow. Yeah. Hanapan mo ng paraan. Oo, di ba? Ano masabi mo, wow, I am proud myself na nagawa ko na without any tanong ng iba. Sis, ang sinasabi mo, ang regret mo dito is sobrang laki kung bakit ka nag-antay ng 1 year. Grabe, di ba? Yes. Pero parang for you, it has been a perfect timing kasi it led you to the right person. Parang yun Yes, yun yung ano ko. Na Yeah. talagang binigyan ako ni Lord na, okay, Brenda, hindi ka muda dito, wag kang magmadali. Kasi pag dito ka, okay, hindi, ano yan, yung ganun ba? Yes. So dito ka muna, i-ano muna kita. Tapos yan, nagpapasalamat ako na late man akong nag-start sa business na to. Pero nagpasalamat ako na nandito ako sa community natin. This is my second family, talaga. Yeah. Totoo yun. Agree. Feel na secured ko. Na hindi man tayo nag-usap ng every day, hindi man tayo nagtitiksanan ng every minute, feel ko dito. And yung out support ng lahat. Yung Totoo. sinabi mo na yung Totoo. word na inggit, actually Totoo. marami yan. Totoo. Hindi pa na yung inggit, pero yung sa community natin, walang ganyan. Kasi lahat nagsusuportahan kahit na hindi magkakakilala eh. Diba? Kami nakakailangan ng support ng isa. Go yan. Kahit padaling araw pa yan, kahit ano pang ginagawa yan, susuportahan ka yan. So, Tama. yun yung sa mga maganda talagang Tama. characteristics ng business na to, yung community natin at yung mga taong kasama natin sa community. Totoo. Kaya guys, yung masasabi ko sa inyo, gawin nyo to para sa pamilya ninyo. Kasi dito sa business na ito, talagang magbabago yung buhay ninyo. Iano mo lang. Gabay lang ng Panginoon. Magpe-pray kayo, tapos gawin nyo yung ano ninyo, yung part ninyo. Tapos So, kung hindi man backstory na believe po, in yourself. Yung sabi nga ni Sis Sophie, believe in yourself. Yeah. Tapos yun nga, yung sabi ko, pag wala ka nang believe sa sarili, kung wala kang believe sa sarili mo, sabi mo, hindi man ako, so believe the system. Di ba? Yeah. So, backstory lang po sa mga viewers, bago kami mag-start, nung nasa background pa kami, bago kami mag-live, si Sis Brenda, sabi niya, kabang-kaba daw siya. So, Kabang-kaba ako. Grabe. siya nalagay na yan. Swear to God, hindi ako. 5:15 ako. Hindi alam na. Oh my God. Alala ko nung nag-volunteer ka palang sis na mag-participate dito. Ang sabi mo, nung time pala na nag-volunteer ka, kinakabahan ka na parang ka na Oh, parang, Pero, now, talaga, hindi sa'yo, you're nang dahil sa inyo, thank you. Kasi ang sabi ko, kailan ba ako mag ano sa comfort zone ko, 'di ba? Yung sabi is get out of from your comfort zone. Kailan pa? 2 years from now, 3 years from now. Hoy, gusto ko namang umaura dito. Yeah. Brenda, Thank you so much. Thank you so so much for much. sharing that. Sis Janet, ano ang sasabi mo sa mga fence-sitter, sa mga nag-o-observe sa atin na nag-aantay ng, ewan ko kung inaantay nila yung time na kung kailan sila mag-i-start sa business na to?
nandyan po kaming lahat dati sa sitwasyon nyo na skeptical, na masyadong mapagduda. Dahil na rin sa mga napagdaanan natin na siguro sa past, di ba, na may mga experiences tayo na hindi maganda, na nawalan tayo ng pera, ng pinaghirapan nating pera dahil sa mga maling napasok natin na business. Isipin na, gawin natin po yun na lesson sa atin. Gawin natin na, saan kaya ako nagkamali? Hindi ko ba inaral na mabuti? Ganon. And masasabi ko po sa inyo, dito sa business namin, kami po, proud po kami, 100% legit po yung aming business, nakarehistro po ito. Huwag na po tayong maghintay, magsayang ng panahon. Kasi lumilipas ang panahon, darating sa point na kagaya namin, ire-regret nyo na sana dati pa pala. Kasi ito, 3 actually today, ang nag-reach out sa akin, nakausap ko na since 2021. Imagine, 2 years na. Tapos sabi, parang itatry ko na talaga kasi everyone is doing it. Sabi ko, pag-aralan nyo po kasi libre namang aralin and they are now willing to start the business, di ba? Pero alam ko na bukas-bukas sasabihin nila, sis, sana pala dati pa kasi 2022 pa, 2021. Nakikita ko na yung iyong post at ini-ignore ko lang. Kasi napapansin ko, meron dyan 4 na beses na nadadaanan ng post ko. Magtatanong uli. Do you think coincidence lang yon na nangyayari yon lahat? Ng 4 na beses ka nang nadadaanan and still hindi ka pa rin nag-move sa kinaroroonan mo? And dito po sa business na to, kagaya ng paulit-ulit na sinabi ni Sis Brenda kanina, meron tayong community na sobrang supportive at mai-inspire ka talaga. And kami po, katulad ng sabi ni Sis Brenda, yung pasensya namin para sa pag-alalay sa inyo is sobra-sobra. As long as nakikita namin na willing kayong matutunan ng business, kahit hindi kayo magaling mag-English, kahit hindi kayo magaling sa computer, basta nakikita namin na nagpupursige kayo na matutunan, hindi po kayo mawawalan ng support mula sa amin. Nandun po kami kahit abutin tayo ng madaling araw na kumakain ng siopaw dyan, yung 2 dyan. Pagkatapos ng mentoring, may tumatawa. And I'm super proud of you. Kaming lahat. Grabe, ang galing mo, Sis Brenda! First time! Ganyan. I'm so proud of myself. I'm so proud of myself. Imagine, and Sis Helen din, sobrang mahihain yan. Pero talaga nung sinabi ko, no, Sis Helen, ganito ang gagawin mo. Paunti-unti, makita ko, maya-maya, araw-araw na, pinanay-panay na, niya, di ba? Kasi di ba, talagang lumalabas sila sa comfort zones nila kasi they want to change their lives. And besides, ano bang nakakahiya sa ginagawa mo na nang inspire ka ng tao, di ba? Hindi po ito all about money. And Wala naman. nabanggit ko rin ni Sis Brenda na may pinopost kami na mga na income dyan, na ini-inspire kayo. Hindi para kayo ay inggitin. Pwedeng ako, eto, personal na rason ko kung bakit ako nagpo-post. First is to inspire. Pangalawa, para patunayan doon sa mga taong humusga sa akin before na nagkamali kayo. Nagkamali kayo and look at me now. Diba? Ganun yun eh. Parang, hey, diba, sabi mo sa akin noon, look at me now. Nakarehistro yung business ko. Uy, sabi mo ganito, look at me now. May ipon ako na 3,000 euros para sa 2 anak ko ngayon. Na yung 3,000 euros is dating sweldo naming mag-asawa. Savings na lang ngayon ng anak ko. Ay, ang yabang naman niya. Pero, sinasabi mo yan kasi hindi mo kayang gawin yung ginagawa ko. Why not join us? Why not do the business? Baka sakaling, diba, maka-inspire. Diba, hindi, yung iba may mga nego na, hey, nagpo-post ng ganyan. Well, naiinggit ka lang kasi hindi mo kayang gawin yung ginagawa namin. Hindi mo kayang mag-risk kagaya namin. Hindi mo kayang labanan mo. Diba? Diba? Si Sis Yuli, alam ko marami dyan nagsusubaybay kay Sis Yuli. In 5 years daw, tingnan nga natin. Well, yeah, tingnan nyo. Tingnan nyo, watch out. Diba? Watch and learn, parang gano'n. Diba? So, ganun lang po. Take action. Yeah. Yes. Maraming mga buhay ang nabago na po ng business na to. And kung kayo po ay nai-inspire o kaya may konting, nakakainggit naman. Yung inggit po gawin nating positive na, Yes. uy, baka maging ganun din ako. Uy, nakakainggit naman yung income nila. Ay, kakayanin ko din yan. Mag-start na nga rin ako.
'di ba? And nandito po kami na willing na mag-assist sa inyo. And bahala po kayo kung napag-aralan niyo yung business and ayaw niyong i-pursue, then thank you, 'di ba? At least inaral niyo, at least ginawa niyo yung part niyo. Pero pag talagang ginawa niyo yung inyong sariling pag-aaral at pag-iimbestiga sa business na ito, 100% gagawin niyo po yung business kasi mapapatunayan niyo na legit and hey, 178,000 kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko na talaga monitor yung community namin kung gaano karami kasi ang bilis dumami. So, imagine, 'di ba? Hindi po kami 200 lang o 300 lang. Libo-libo na po Small yung time. worldwide, 'di ba? And nag-ooperate po kami sa ngayon is 24 countries. Merong mag-inaugurate ulit sa mga susunod and 48 branches na po worldwide. And we've been operating for almost 50 years. Mas matanda pa po sa amin maliban kay Ate Sophie. Ay, hindi. Hindi kaya. Hindi pa. Mas matatawa po kami maliban kay Ate Sophie. Hoy, hindi. Wala pa akong 50. Wala pa. Aray ko naman. Meron ka lang 50. Ito ka ba, sis? Yeah, hindi halata. Magpi-55 na. Wow! Halata. Wow, sana all! Sana, Diba? oh, Wow. tatlo na rin. Kahit pa paano, may tatlo na rin akong apo. Wow! Wow. Sila yung magmamana sa business na to. Mga Ang apo ko. business. Diba? Kaya hindi sila alam, mayroon na silang pamana. Di ba? Oo, kasi Kasi yung pamana po ang business. Ako talaga, wala akong ka-regret-regret. Yung makita ko lang yung face ni, Sis Janet. Talagang, message ko siya. Direct ka. Tanda mo? Wala akong pagdududa. Hindi pumasok sa yung duda. Wow. Ganyan din ako. wow, Yeah. anis. Totoo. Si Sis Yuli, grabe ang kasgat. Kahalasin Oo, marami matanong yan. Marami akong tanong. Kasi yung ko naman, marami na akong napasok na negosyo. Parang nagkaroon ako ng trauma. So, bago ako pumasok, bago ko tingnan yung business actually, tinignan ko muna si Sis Janet. Kasi naniniwala ako na kahit gaano kaganda yung negosyo, kung yung napagtanungan mo is hindi reliable, parang wala sa akin yan. So, nag-start talaga dun sa kung kanino ako naging interesado. So, bago ko inaral yung webinar, si Sis Janet muna yung inaral ko. In-stop ka niya. Ako, Walang stop? Walang stop. Hindi ko Well, nakikita yung nakikita ko yung mga pero hindi ko tinitignan. Nung ba nakita ko si Sis Janet, yung Hakot Pamilya, yun yung nakita ko. Yeah, totoo. Talagang, sabi ko, hindi ko pa tinapos eh. Nag-PM agad ako sa kanya. Hindi ko na matanda kung anong PM ko, pero PM direkta ako, di ba? Direkta ako, hindi ako nag-PM dun sa niya, sa video niya, kundi nag-direkta ako dun sa Messenger. Sa Messenger ko, oo. Si Sis Yuli, madami ang tanong. Kung sinabi niya sa akin na inaral niya muna ako, well, quits lang tayo, inaral din kita, hello. Inaral din kita. Kasi diba, sa business po namin, sabi nga ni Sis Brenda, trust the system, kasi may nag-work sa amin na system. So, pag maraming tanong, ay tapos hindi pa naman nanonood ng webinar namin, wala ka pang dapat itanong. Hindi ka pa nanonood ng webinar eh. Itong si Sis Yuli, ang dami-dami na ng tanong. Legit ba yan? Ganyan-ganyan. Sabi ko, it's for you to find out. Ganyan. Tapos, ay, nakukulitan na ako sa kanya. Marami na akong oras na ina-access sa babaeng ito. Hindi ko naman alam kung manonood to ng webinar. So, naisipan akong stalk siya. Tapos sabi ko, uy, mukhang matino. Mukhang matinong tao. Sabi ko, di ba? Tapos tinignan ko, uy, maganda din siya. Parang ako, di ba? Tapos nakita ko talaga yung video sa kanya na ini-interview siya about sa OFW, yung realidad ng buhay OFW, and yung mga post niya, may lesson ka talagang kapupulutan ng aralan. Sabi ko, tsatsagain ko tong taong to kahit na marami siyang tanong.
Kasi siya yung tipo ng tao na magsa-spread ng positivity at siya yung tipo ng tao na handang tumulong kahit walang kapalit. Thank you. Mm. Hindi, sis, kasi alam mo yan, lagi ko sinasabi sa inyo yan. Hindi na business to para sa akin. Yung kita, yung earnings, kaya ko pa kasi malakas naman ako eh. Pwede pa ako magtrabaho kung totoo up to 50 years old kasi malakas pa ako. Pero nung nakita ko tong business na to, parang naging mission na talaga sa akin. More on, hindi na personal. Lalong-lalo na sa mga OFW. Nani ko OFW pa hanggang ngayon matanda na. So parang gusto kong mag-create ng awareness na may ganitong klaseng life-changing opportunity. Kasi ang nangyayari sa ating mga OFW, sayang yung effort natin, sayang yung time natin na nilalaan natin sa trabaho. Okay. Pero ito kasi yung business na habang nagtatrabaho ka or even if you have a business, existing business already, pwede mo siyang i-jive in. Pwede mo siyang isabay. Kasi pag dito natin inilagay yung puso mo, yung effort mo, yung buong kaluluwa mo, yung tatrabahuhin natin ng 15 years sa OFW dito sa digital business, 2 years lang, 3 years lang. So binigyan tayo ng ganong kalaking advantage dahil super ganda ng business, super generous ng company. Binigyan tayo ng ganong kalaking advantage. Kaya sinishare namin po sa inyo kung bakit ganito kami ka-passionate. Hindi na more on our personal interest lang. Ganito kami ka-passionate para ipakita sa lahat ng mga OFW, lalong-lalo na yung pagod na sa ikot ng buhay, na rat race na wala namang pagbabago, na meron po talagang ganitong klaseng opportunity. Gaya nga sinabi ni Sis Janet na take action lang. Yung webinar po namin na sinasabi sa inyo, yun yung first step. Daanan po nyo ng time, yung 90 minutes na yun, because who knows yung 90 minutes na yun, yun pala yung sagot sa mga prayers nyo, sa financial problems nyo. Di po ba, meron nga kayong time na manood ng Netflix, series by series, umaabot kayo ng 5 hours. Di po ba? Ito po 90 minutes lang ang hihingin namin sa inyo. And I think nasa matinong pag-iisip naman na po kayo, walang mangi-scam sa inyo dito dahil makikita nyo po doon. Malalaman nyo kung ano po yung in-offer namin na business sa inyo. And after that webinar, if you think this business is not for you, then it's okay. At least wala na po kayong agam-agam na ano kaya itong sinishare nilang digital business na to. Wala na po, maalis na yung curiosity sa isip mo. And what if, hindi po ba, ito pala yung hinahanap nyo na business. So take action lang. Take that first action. Sayang pag pinaglagapas mo. Yeah. So ito, patapos na po tayo para hindi na po masyadong humaba. Last words po para sa inyo po, mga nag-o-observe sa inyo, na bigyan natin sila ng push para mag-start po dito sa business to. Starting with Sis Helen, mabilis po na last word of inspiration po. And also, please plug in, i-promote mo po ang inyong mga business page, website. Sis Helen. Last word of inspiration Basta, po. kung naghahanap na kayo talaga ng pagbabago sa inyong buhay OFW na kagaya ko, huwag kayong matakot. Dahil ako, dati takot din ako sa mga ganito eh. Pero hindi ko maintindihan na bakit nakita ko lang si Sis Janet. Hindi naman, wala namang takot, wala nang tanong-tanong. Tinanong ko lang kung paano. Yun. Nag-venture na ako sa gantong na kung gusto nyong kahit sa amin mag-register lahat kayo na gustong makita kung ano ba ang meron sa aming negosyo na pinag-uusapan. Magre-register lang po kayo sa website ko, sa website ni Sister Yuli, kahit na sino sa amin. No problem. Yeah, thank you po, Sis Helen. Ang kanyang lagi namang nakapagsamay po. Ang website po ni Miss Helen sa mga makakapanood po nitong mga friends na is www.heleneugenio.com. So mag-register lang kayo guys. It's all worth the time. I promise you. Wala po kayong maaano dito kung hindi puro mga inspiration lang at makakakita po kayo dito ng pag-asa. So yan, next po. Nandito po kami para tumulong din. Yeah.
kung paano mag-umpisa. Thank you po, Sis Helen. And any last words Thank you rin po. Ipupush natin yung mga mga observers, si Sophie. I would like to especially call out on my fellow nurses all over the world. Kung masakit na po ang mga likod ninyo sa pagtatrabaho sa ospital, kung pagod na po kayo sa trabaho, na paulit-ulit lang walang nangyayari sa buhay natin, at kung kayo ay reklamo, gusto ko pong sabihin sa inyo, yung reklamo po ninyo ay walang mangyayari, walang magbabago, paulit-ulit lang din, paikot-ikot lang ang mangyayari sa buhay. Lagi ko nga sinasabi na hindi tayo puno ng kahoy, na hindi tayo makaalis kung saan tayo nakatayo. Kung gusto natin pumunta saan man, kayang-kaya nating gawin yan. Huwag lang tayong matakot. Let's make a decision na iba. Something that is new. Kasi if we are keep doing the same thing all over again, the results will always be the same. So, take action. May takot ka, normal yan, pero labanan mo. Kasi kapag hindi ka naging matapang, walang mangyayari sa buhay mo. So, if you want to find out kung ano itong business na sinasabi namin, you can always reach out to us. My website is www.sophie-rivera.com, or kahit sino sa amin, we will all be happy to help you all. Thank you. Thank you, si Sophie. Yan mga nurses po from all over the world. Kung masakit na daw ang likod niyo. Kasi masakit ang likod ko. Kaya iniwan ko ang nursing. Ate Mag-register Sophie, po kayo dyan. meron pa. Ate Sophie, Yes. sa mga nurses dyan, na 16 hours ang shift. Yes. Diba? Kasi ang dami ko mga nurses, sis, pagod na ako. 16 hours yung shift ko, ganun. Kawawa. Oh, naranasan ko nga na nag-duty ako, tuwid pa ang aking pagtayo. Pero bago ako umuwi, pag ganyan na. Pero I cannot leave my job. I had to finish my shift. Kaya kahit na masakit ang likod ko, ayos pa rin ang smile ko sa pasyente ko. Kasi trabaho yun talaga. Kailangan mong tiis eh. Yeah. We also have another nurse sa ating community. Si Sis Nelda is also a nurse from the UK. So, nag-venture din po siya dito dahil same with si Sophie. Freedom din ang hinahanap niya. So, yan. Thanks po si Sophie. And Thank you. next, ang ating beautiful Sis Brenda. Thank you so much. Guys, yung last na masasabi ko is take action. Hindi tayo magsistay sa paycheck to paycheck every month. Kahit 3 jobs na gagawin natin, guys, paulit-ulit yung routine sa buhay natin. Magbayad tayo ng ganito, magbayad tayo ganyan, tapos mag-wait lang tayo na maubos yung sweldo natin. Hindi ganyan. So may opportunity tayo, start the business, take an action, tapos sasabihin ko sa'yo, we work smart, not too hard. Yeah. Diba? So, yun lang, guys. Thank you. Ating reach out sa amin, I mean. Yung sa website ko is www.brindasit.com. Happy ako na registered kayo saan man sa amin dito. Nasa mabuting kamay kayo. Tapos guys, hindi kayo dapat matakot kasi yung namin, yung business namin is tax payable ito. So legit ito. Super legit. Totoo. So have a good day, have a good night. Thank you po sa lahat. Participate. Thank you po sa mga nag-volunteer na ating Go Live today. I'm sure marami pong nakarelate sa storya nyo po. May it be OFW or professional, marami pong nakarelate dyan. And ang masasabi ko lang last is the only regret we'll have are the chances we didn't take. Kasi I'm sure sa mga nanonood po ngayon pa, flash po itong mga pagmumukha namin sa inyong mga Facebook. At most of the time, hindi nyo kami pinapansin.
Maybe because kaya nyo kami nakikita, may reason, may dahilan. Dahil once in your life, siguro nag-pray po kayo ng isang, Lord, bigyan mo naman ako ng isang life-changing opportunity. Masakit na yung likod ko, 16 hours ako nag-shift. Malay nyo, ito na po yung sign na inaantay nyo. So the only regret you have is hindi nyo po sisilipin itong business na ito. Hindi namin sinasabing this is the best business dahil marami po dyan. But for us, ito po yung nabigay sa amin ng pag-asang muli na makita na ma-achieve namin yung buhay na pinapangarap po namin. So, Sis Janet, last words of wisdom, inspiration. Okay. Ako pa rin yan. Sabi ko, yay, nakaligtas na ako. Nakakainis. Nasabi na ni Ate Sophie yung sasabihin ko. Tsaka, Alin doon? ano ba yan? Sabi na, ano ba yung sasabihin ko na lang? Masaya po ba kayo sa kinalalagyan nyo ngayon? Kontento na po ba kayo dyan na forever na ganyan, paulit-ulit? Yan na po ba yung kaya nyo lang ibigay sa pamilya nyo? Mayroon pa po ba kayong gustong gawin pero hindi nyo magawa? Well, then register po ng pangalan ninyo lang at email address sa yulirubio.info or helenyugenio.com or brendase.com or sophie-rivera.com at kahit saan po dyan, mapapanood nyo kaagad. Pag nilagay nyo yung pangalan nyo at email address, madadirect po kayo sa free info session. That's 90 minutes po. Ngayon is linggo. Pag pinanood nyo po yan ngayon, wag nyo pong paabutin ng Martes kasi marireplace po yan ng bago. Kasi twice a week po kaming may live webinar. Meaning, pag kinabukasan po ng Miyerkules ng madaling araw dito sa Europa, iba na po yung mapapanood yung mga mukha doon. So kung ngayon po manonood kayo, meron kayong pagkakataon hanggang bukas at Martes para tapusin. Wala pong excuse 90 minutes ang haba. 20 minutes ngayon, 20 minutes bukas, 20 minutes matatapos nyo po, i-forward nyo lang. Diba? At saka po, hindi mahuhook po kayo, once na manood na po kayo, mag-start, mahuhook po kayo, ma-amaze po kayo, at sasabihin nyo, hala, totoo ba talaga ito? And then find out, totoo po talaga. Totoo po, it's life-changing. Hindi po yan mga binayaran lang ng mga aktor, na kagaya ng pinagdududahan ko dati ng mga umaarte lang. Totoo pong nangyayari yan. At sa totoo lang po, sa aming community, yan po ay mga nagbo-volunteer, wala po yung bayad. Nagbo-volunteer sila to inspire people. And hanggang 2025 po, 2025 is nakasimula ng open na yung pagbubook ng mga nag-volunteer. Imagine, 2023 pa lang tayo ngayon, 2023. 2024, fully booked na po yung buong taon ng mga nag-volunteer sa twice a week namin na webinar. Ngayon, yung mga gustong makachamba, ay naghihintay kasi sila yung nasa waiting list kasi they want to inspire people. So, isipin niyo po kung gaano karaming tao ang nakapila. 2025 na yung open namin para sa mag-volunteer. So, itong mga nagagandahang ito, kahit gustuhin nila, hindi sila makaka-volunteer ngayon, pero sasuggest ko na mag-waiting list sila kasi minsan may mga emergency na biglang hindi mag-show up. Ganun yung nangyari sa akin before Nag-volunteer ako, pero naka-waiting list lang ako kasi nag-volunteer ako ng 2022, pero pwede pa ako sa 2023. Ang tagal no, hindi ko mahintay. Kasi fully booked na. Pero nandun ako sa waiting list, tapos naghihintay ako ng, may nag-cancel ng ganito, ako dyan. O, diba? Ganun po kadami ang mga successful sa business na to. So, take action po kung hindi kayo masaya at alam nyo na kaya nyo pang magbigay ng mas magandang buhay sa pamilya nyo. Thank you. Thank you po ulit sa mga nag-share. Sis Helen Eugenio, Sis Brenda Shada, Sis Sophie Rivera, and our coach to the heart, Sis Janet Anchoco. Maraming salamat. I'm sure marami pong na-inspire. And guys, take action because we only live once. Let's make it worth it. Huwag po natin sayangin ang buhay natin sa pagtatrabaho lang because we know for sure we have a better option. Meron po maraming option dyan. Like this one, yung digital business po namin. So mag-log in lang po kayo sa mga website nila. We have our webinar every Tuesday and Thursday. 90 minutes lang po yun. Meron po yung replay in case hindi kayo pwede sa live. Pwede nyo pong pause every time, 20 minutes, 20 minutes, hanggang matapos nyo po yung 90 minutes. It's all worth it, guys. Huwag nyo pong sayangin itong chance na. So, yun lang po. God bless everyone. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.